Eto na nga ba yung iniintay ng marami na itong si Maverick Misi na nag-request na matrade mula sa Hinebra ay babalik dito sa Converge Fiber Xers at baka ang maging kapalit nito ay si Alex Stockton. Parang iyan daw ngayon ang gusto ng Barangay Hinebra na mangyari lalo na at si Misi mismo ang nagsabi na gusto na niyang matrade. So kung matutuloy nga to itong si Maverick Misi, mapupunta siya diyan sa Converge Fiber Xers kapalit nitong si Alex Stockton. Kung sakasakali na mangyari ang ganitong klaseng trade, sigurado na magiging mabilis yung tinatawag natin na period of adjustment nitong si Misi dahil sanay naman siya na maglaro diyan sa Converge Fiber Xers. Samantala naman, itong si Alex Stockton kapag napunta yan sa Barangay Hinebra, aba sigurado na magiging solid ito dahil alam natin na napakahusay na two-way player nitong si Stockton. Kaya marami ngang naniniwala na bagay itong si Alex Stockton dito sa Barangay Hinebra. Kung sakasakali na matuloy ang nasabing trade, sigurado na magagamit kaagad-agad ni Coach Tim Con itong si Alex Stockton na bago nilang point guard. Pwede nila itong gamitin bilang isang defensive stopper. Kaya sigurado na magiging mas okay, sabi nga nila, kung ito ang gagawin ng Barangay Hinebra. As it is, maraming mga teams na interesadong makuha si Maverick Misi. Pero sa ngayon itong Barangay Hinebra, mukhang kontento na dito muna siya i-offer sa Converge Fiber Xers. At ngayon daw ang Converge ay willing na raw na i-consider yung salary na hinihiling ni Maverick Misi. Kaya mukhang dyan sila ngayon magkakasundo talaga. At dito natin makikita kung ano ang gagawin at kung kailan i-announce ang nabanggit na trade. Samantala naman itong San Miguel Beermen ay posible na ituloy na yung pag-acquire dito kay Joshua Monson. Ang kamakailan lang ay tinanghal bilang most improved player dito sa PBA. Naghahanap daw ngayon ng isa pang scorer at defensive player ng San Miguel habang hindi pa 100% itong si CJ Perez. Kaya nga malamang ganyan daw ang mangyayari at susubukan nila to na makuha. Kung sakasakali na matuloy nga ito, aba magiging maganda yan para dito sa line-up ng syempre San Miguel Beermen. Dahil si Joshua Monson, kilala talaga yan bilang defensive player although nakaka-score din. Pwede siyang gamitin bilang isa pang point guard ni Coach Leo Austria at baka ang maging kapalit nito ay ang kanilang rookie na si Chris Miller. Kung sakasakali na matuloy ang nabanggit na trade, ang laking bagay nito para sa San Miguel Beermen dahil si Joshua Monson ay parang fit na fit dito sa laro ng San Miguel. Hindi niya kailangan palaging nasa kanya yung bola at alam naman natin na ito talaga yung tipo ng player na magiging maganda ang tulong para dito sa San Miguel. Kaya nga bagay ito si Monson sa San Miguel at ito naman si Chris Miller kung iyan ang mapupunta dito sa Titan Ultra, magkakaroon sila ng isang rookie na merong veteran experience sa paglalaro sa abroad. Kaya sa tingin ko pwede ito si Chris Miller dito sa Titan Ultra. Ngayon naman kung ikaw ang San Miguel Bears, dapat sa lalo't madaling panahon, subukan mo nang makuha itong si Miller, itong si Joshua Monson rather, para makapag-adjust ito kaagad-agad dito sa San Miguel Beermen. At syempre, the sooner na makuha nila yan, mas maganda ipapakita nito para dito sa San Miguel dahil alam natin na ang San Miguel ngayon gusto na talaga makabawi pagkatapos matalo do sa kanilang opening game kontra dito sa NLEX Road Warriors. So magiging magandang addition sa kanilang lineup itong si Monson. Sa ngayon naman, ang isa pang team na maganda ang umpisa dito sa Philippine Cup ay ang TNT Tropang 5G. Tinalo ng TNT ang Phoenix kagabi kahit na hindi naglaro itong si Brandon Rosser, Kim Aurin at si Jordan Heading. Maganda ang pinakita ng dalawang bagong recruits nitong si Coach Chot Reyes. Itong si Kevin Ferrer ay naka 12 points kasama na ang dalawang 3-point shot. At itong si Gio Halalo naman naka 4 points, 7 rebounds at naka ilang assist din. Sinabi ni Coach Chot Reyes na ang laking bagay ng pagkakuha nila kay Kevin Ferrer. Unang-una, 3-point scorer ito. At alam natin na ang 3-point shooting ay isa doon sa pinaka-importanting aspeto ng laro ng sistema ng TNT Tropang 5G. Pangalawa, dito si Ferreira isang solid defensive player kaya magagamit talaga yan ni Coach Chot.
Samantala, ito naman si Gio Halalon, alam natin na bukod sa scoring, magaling din yan sa pressure defense at isa pa yung dahilan kung bakit kinuha ni Coach Chot Reyes. Kaya mukhang nababagay talaga ang mga nabanggit na players dito sa lineup ni Coach Chot. At sinabi niya na natutuwa sila na maganda yung naging simula nila dahil syempre ngayon ang gustong siguraduhin ni Coach Chot Reyes makakabawi sila at magiging maganda yung kanilang lalaruin dahil hindi naman basta-basta na lamang na ganito magiging sitwasyon na magiging madali mga panalo nila. Alam din yan ni Coach Chot kaya nga gusto niya as much as possible ay magkasunod-sunod na panalo nitong tropang 5G. As it is itong si Coach Chot Reyes ay alam niya na may presyo sa kanila na manalo dahil sa lakas ng lineup nila. Pero naniniwala si Coach Chot na kinakailangang approach ng TNT dito ay yung one game at a time. At kapag ginawa nila yan, magiging mas madali yung chance nila na manalo. Kaya nga itong si Coach Chot Reyes naniniwala talaga na magiging mas okay ang performance ng TNT sa ngayon. At ang huli natin balita, baka daw itong si Chris Kun ay i-trade dito sa Magnolia Chicken Templados. Yan ang umiikot na report ngayon sa social media. Kung ito yung mangyari, maraming madi-disappoint dito sa Titan Ultra dahil alam natin na nung binili ng Titan Ultra itong Northport Batampier, marami ang umaasa sana na ito magiging isang independent team. Pero kung ipamimigay din nila yung kanilang rookie dito sa Magnolia Chicken Templados, abay magiging problematic yan dahil alam natin mataas ang potential nitong si Chris Kun. Ngayon, kung okay naman yung magiging kapalit, abay hindi yan magiging issue syempre. Pero ang problema kung bench player din ang ipapalit ng Magnolia Chicken Templados para dito kay Chris Kun, abay ang laking problema niyan para dito sa PBA fans. Dahil umaasa sana sila na itong Titan Ultra ay isang magiging legitimate team. Pero kung ipamimigay din nila yung mga top players nila dito sa SMC, mababaliwala yon. So lalabas parang wala silang pinagkaiba dito sa Northport Batampier. At yan ngayon yung isa sa mga factors na pinag-aaralan ng mga fans. Of course, kailangan din subaybayan yung magiging performance ng iba pang players ng Titan Ultra katulad dito si Calvin Abueva. Dahil kung lalakas ang laro ni Calvin Abueva at magsusunod-sunod yung kanyang top scoring, baka ito ibalik din dito sa SMC. Kaya nga yan ang isa doon sa sinusubaybayang mabuti ng mga fans. Dahil alam nila na ito si Abueva, syempre meron niyang gustong patunayan. Kaya nga siya grabe umiscore ngayon, pati na sa pagdedepensa. Dahil, of course, alam natin na ito si Calvin Abueva, gagawin niya na lahat para patunayan na siya talaga ay ready at willing pa na maglaro at kaya pang mag-perform sa mataas na level dito sa PBA. At yan naman ang napatunayan ni Calvin Abueva doon sa game niya. Binabati natin ang ating mga taga-subaybay katulad ni Joshua Giray, si RG Bueno, si Michael D, si Anthony Alon, Katsakino Dukusin, pati na rin yung iba nating viewers katulad ni Ireneo Salangsang, si Enju, si Dexter Domer, Malyari Mascarinas, at lahat ng mga regular at loyal nating viewers.